Happy birthday to you! Thank you! Birthday ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero birthday rin ni Emily Soriano. 56 na si Nanay Emily ngayon. Hinandaan siya ng mga kapwa niya nanay ng pandesal, kape, biskwit at saging. Pupunta sila sa rally. Pang-ilang rally na ba nila ito simula nang ilunsad ni Duterte ang war on drugs. Hindi raw siya magsasawa para lang ulit-uliting sabihin na pinatay ang kanyang anak na si Angelito o Eme Soriano. 16 noong December 28, 2016. Hindi raw adik ang kanyang anak at namatay siyang walang kalaban-laban sa isang giyera ng iniidolong pangulo ng anak. Inidolo mo yung presidente, tapos malalabas, ikaw pa yung magiging biktima. Yun yung masakit sa akin eh. Bago pa manalo si Duterte pagkapangulo, sinabi na niya to sa mga masasamang tao. Ito na ang huli ninyong Merry Christmas. At yun na nga ang huling Pasko ni Eme. Pero hindi raw siya masamang tao. At naniniwala noon si Emily na basta mabuting tao, hindi papatayin. Alam niyo naman yung Duterte. Sabi ko sa kanila, umapatay. Yung ganun, hindi ko pala akalain magiging biktima yung anak ko. Na yung sinabi ko, kinain ko. Inurong ni Emily kalaunan ng kaso dahil hindi siya naniniwalang ang dinampot ng pulis na suspect ay ang siyang pumatay sa anak niya. Wala rin siyang tiwala sa ginawang testigo ng pulis. Nakalaunan ay hindi na rin daw nagpakita sa korte kasi patay na. Natutunan namin, kaya kami, nililin lang nila kami. Diba? Kaya nila talagang manloko. Kasi ayokong maapi. Kahit na maliit na tao ka lang kailangan mong pangawakan yung pamilya mo. Isa si Emily sa matyagang dumalo noon sa hearing ng Quad Committee. At nandoon siya nang sabihin ni retired Colonel Ruina Garma na inutos na Duterte ang gumawa ng reward system para sa kada papatayin ng pulis. Nung umpisa pa lang ng mga pagpatay, alam na namin na gano'n ang nangyayari. Pag napatay ang mga pulis, may 5K ang ulo. Pag nakapagturo ka pa ng mga adik, bibigyan ka rin ng reward. Ganun sila. Isa sa pinakamatapang si Emily sa grupo ng mga nanay. Si Nanay Puring dati takot magsalita tungkol sa pagpatay sa asawa niya noong 2017. Natakot din siyang magdemanda. Hinuli muna at kinulong ang asawang si Danny noong April 2017. Nang mapiyansahan, saka naman doon pinatay. Yung mga pumatay hindi naka-uniforme, pero naaalala niya raw ang muka. Kung sino yung pumunta sa amin noong una, yun at yun pa rin yung bumalik nung pangalawang balik. Yung pulis po na nagpakilalang hepe, yun po yung nakita kong nag-angat po ng Armalite. Tapos nagpakawala na po ng 3 putok. Sa pagkaka-aresto ni Duterte, lumalala ang kantsaw ng mga tao na kesyo gawa-gawa ang mga sinasabi nila o di naman ay binabayaran lang daw sila para siraan si Duterte. Kasi presidente yung kalaban namin tapos biglang magsasalita ka ng hindi katotohanan. Kaya hindi kami natatakot. Hindi raw madali na paulit-ulit ikwento ang karanasan nila para lang hindi paniwalaan at atakihin pa. Lalo pat mismong sa sarili ni Nanay Emily ay may pagsisisi kung bakit hindi niya sinama ang anak na mamili sa Divisoria noong araw na yun. Dapat sinama ko na lang yung anak ko Hindi sana napahama. Papanoorin ng buong mundo ang pambihirang pagkakataong litisin ng dating Pangulo para sa krimen laban sa sangkatauhan. Ang wish namin ay katarungan, katarungan. Ang mga nanay, tuloy ang buhay, kasama ang natitirang pamilya at ng nabuong panibagong pamilya na 9 na taon na nilang karamay sa pagluluksa at sa pag-asa. Birthday wish namin ay katarungan, katotohanan. Lian Buwan, Rappler, Manila.